Ngayon, sumagot ka sa hamon ko. Ito na, ipapakita ko sa yung resibo ko para maniwala kang kung sinong matalo sa atin. Siyempre may mapapala. Itong mga cash ko lang naman. Ilang milyon lang naman to pag na-convert sa peso. Kamusta mga tol? Ito, meron lang akong hamunin ngayon. Ito isang anak ng isang malaking politiko para sa akin. Ito kasing tatawagin natin si Mr. Sandro, aka Charis. Gusto kong hamunin to ng ilang milyon lang naman. Kasi baka hindi niya pansinin kung small time Dahil itong taong to, para sa akin, bata lang to Bata lang to mag-isip para sa akin konyo-konyo daw to Kaya gusto nating hamunin ng milyon-milyon. Gusto kong may pruweba, may resibo kumbaga. Siyempre, papakita natin, cash dapat. Para maniwala siya, di ba? Mamaya na. Gusto ko munang sabihin kung ano yung hamon ko. Kasi itong si Sandro, balita ko master's degree holder daw. At nagyayabang daw siya na yan nga yung nakatapos siya ng ganyan, economics, kuno. Hamunin ko siya ng isang simpleng debate lang naman. Ikaw, Mr. Sandro, hinahamon kita ng debate. Mamili ka ng gusto mong lugar. Siyempre, dito tayo sa Europe. O kung saang bansa mo gusto magkita tayo. O kaya naman, gusto mo pwede ring online. Para yung mga comment ng tao, paramihan tayo kung sino ang mas magaling sa atin sa debate. Siyempre, walang dayaan to dahil malalaman natin kung talagang sino ang mas magaling sa atin sa opinion ng mga tao Hindi na natin kontrolado yan. Simpleng tao lang ako, di ba? Hindi naman ako yung may hawak na mga fake account. Walang ganun kahit isa. Wala akong ganun. Baka ikaw meron, di ba? Hindi natin alam. So ito, magdebate tayo tungkol dyan sa economics, Mr. Sandro. Dahil nagmamagaling ka daw dyan Ako kahit na hindi ako graduate ng economics. Ang graduate ko, I'm also a master's degree holder, Mr. Sandro. Ito ang aking certificate o katibayan. I'm a master's degree graduate of Master's Degree of Business Administration at the University of Northampton. Ikaw, Mr. Sandro, ano ka mo? Economics graduate? Master's degree? Hinahamon kita ng debate. Kahit na magkaiba tayo ng field. O kahit na magkaiba tayo ng graduate, no? Gusto ko lang mapatunayan sa'yo na mas may utak pang simpleng mamamayang Pilipino kaysa sa'yo at sa'yo ng tatay mo. Para sa akin, yan ang opinion ko Na wala kayo Na para sa akin, yung knowledge nyo about sa pag-handle ng mga economic concerns ng bansa, pagpapatakbo ng bansa, pagpapaunlad ng Pilipinas, wala ganito lang Kahit na ordinaryong Pilipino ito pa Kayo, maliit lang ang knowledge nyo para sa akin kasi tinan nyo ang nangyayari ngayon sa ating bansa, di ba? Ngayon, sumagot ka sa hamon ko. Ito na, ipapakita ko sa yung resibo ko para maniwala kang kung sinong matalo sa atin. Siyempre, may mapapala. Itong mga cash ko lang naman. Ilang milyon lang naman to pag na-convert sa peso kasi sa ngayon, etong mga dala ko. Singapore dollar lang naman. Bundle lang. Ilang milyon lang to sa peso. Siguro itong mga 2 milyon more or less to. Ito, Singapore dollar yan. $100 ng Singapore, mga 4,200 to 4,300 in Philippine pesos. Tapos meron tayong siyempre Georgian money, Europe. Yan Bundle yan. Walang nabibili nito sa Shopee mga tol Kita nyo naman medyo luma-luma pa yan. Walang nabibili nito sa mga Lazada. Baka sabihin ng mga iba dyan na mababaw mag-isip Ito Korean money Pinakamalaking Korean money, tag 50,000 bundle.
Meron pa tayo, hindi tayo mauubusan siyempre. Yan o, may European pa. O, Mr. Sandro Ito, naubusan na nga ako ng mga rubber band sa dami ng cash natin Hindi ko na alam paano to ayusin. O, may US dollar pa tayo. Mr. Sandro. Ano ba gusto mo? European, Russian, Taiwanese, Hong Kong dollar. O ito, meron pang Singapore dollar. Hindi tayo mauubusan. Maliit na bagpangalan to anong gusto mo? Magkano ba? Gawin na natin, sige, 12 million pesos ang katumbas. Idagdag ko na yung mga ari-arian ko sa Pilipinas, yung dalawa, isa sa Pasig. Dapat binibenta ko Binibenta ko na nga lang ng palugi. Kasi para magamit ko yung pera sa ibang negosyo Binibenta ko ng palugi sa Pasig, San Miguel. Ganda ng paupahan ko dyan. Tsaka sa Cavite, sa Silang. Alam ni Mr. Boyet yan. Boying. Yan, yung boss-bossan mo na si Boyet. Boying pala. Yan. Yung property ko malapit sa Tagaytay. Napakagandang house and lot. Kasi bata pa lang ako, naka-acquire na ako ng mga yan dahil siyempre, negosyo tayo, legal, hindi galing sa droga, hindi ako nag-take kahit isang marijuana o kahit pulburon. Yung mga shabu na yan, hindi ako nakatry. Pero sa tulong ng Diyos at sa sipag, yan, naka-acquire tayo. Ikaw, saan ka ba naka-acquire? Baka sa pamilya mo lang, 'di ba? Konyo-konyo ka Kaya inahamon kita. Debate lang tayo. Dalawang property ko sa Pilipinas, tsaka itong milyon-milyon na cash. At ito, sige, pagka natalo ko, wala na. Wala akong hingin sa'yo. Partida yan, Mr. Sandro, Pag nanalo ka, sa'yo lahat to, pati yung ari-ariang ko, mga kayamanan ko sa Pilipinas, 12 million ang katumbas. Ano pang ayawan mo dyan, Tapos, i-donate mo na lang yan kung gusto mo, para hindi ka makatanggi din. Donate na lang sa mga mahihirap, yung kung matalo ako. Donate ko na lang sa mahirap yan. Baka itong tadhana ng Diyos sa akin na maghamon sa'yo, tapos kumasa ka, mabiyayaan yung mga mahirap sa Pilipinas. Yung mga taga-Tondo, yung mga taga-Visayas, mga mahihirap dun sa Cebu, yung malapit sa may SM dun. Sa Mindanao, yung mga nasa liblib na probinsya natin dyan, mga kababayan natin dyan. Mabiyayaan sila kahit paano, bigas-bigas. O kung ano. Diba? Ayawan mo pa ba yan, Mr. Sandro? Charis? Ano pa bang gusto mo? Ang laki-laki na niyan. Sasabihin mo hindi mo ako papansinin kasi hindi ako kasi level mo. Sa ganito sa utak, angat ako sa'yo. Kahit na ordinaryong magtataho lang siguro dyan, angat pa sa'yo, Mr. Sandro Sa pag-iisip, sa concern sa bayan. Yan ang sa tingin ko yung mga tao, baka ganun din. So, pumalag ka na sa hamon ko, Mr. Sandro. Charis. Kung ayaw mo naman ng mga ganitong debate, anong gusto mo? Suntukan, boxing? Papalagan naman kita kaso feeling ko, ano ka pa yung mga buto mo, yung kapal ng arms mo, parang malambot pa malamya pa Dapat pag politiko ka, pag anak ka ng ganyang matataas na politiko, dapat tigasin ka para may command ka, makapag-command sa mga pulis, sa mga sundalo, sa mga bataan mo, kung meron ka mang mga hitman, kailangan tigasin ka din para at least re-respetuhin ka. May kamay na bakal, ika nga. Gusto mo, boxing na lang. Ganun din, 12 million pesos, pusta ko lahat ng kayamanan ko sa'yo. Kung maghirap ako, matalo mo ko, di, at least iniwan ko legasiya sa tao, nabiyayaan sila pag namatay ako. Nakakapagbiyaya ako ng mga mahirap na tao. Ikaw, anong klase ba ang gusto mong iwan sa tao, serbisyo mo? Sa baluarte mo? Saan? Dyan sa norte? Ano bang nagawa mo o nagawa ng pamilya mo na hindi nagawa ng mga karamihan ng mga politiko sa atin? Diba? Kaya, yan, kumasa ka sa hamon ko kasi bata-bata ka pa Ito ang ka-level mo. Tigasin ang Cavite, sino bang ile-level mo sa sarili mo? Anak ni Digong, si Kitty? Babae yun Mahirap pagpapatol ka sa babae. Malambot na nga yung mga braso mo, mapagkamalang ka pang bake niyan, di ba? Papalag ka na lang sa ka-level mo. Di ba sa mukha pa lang, sumusuntukan, o sa utak, papalag ka dapat, may mga credential.
ano sa'yo? International ka, di ba? Graduate ka. Saan ba yan? Saan bansa? Ito, University of Northampton. Ha? UK, United Kingdom. Kaya Mr. Sandro, umalag ka na sa hamon ko. Ha? 12 million pesos. Debate lang ang gusto ko. Mabiyayaan dito ang mga mahirap pag matalo ko. Pagka manalo ka, ha? Sa'yo lahat to. Pagka nanalo ko, wala. O ano pang gusto mo, ha? Mr. Sandro, kumasa ka na sa hamon ko. Yan, mga tigasin, mga tol. Pakikalat sana tong video na to sa mga supporters ng Duterte dyan. Pakalat nyo to para makarating to dyan sa boy na yan, kay Boy Charis. Diba? Para at least may mapala yung mga kababayan nating mahirap dyan. At may mapala din ako kahit papano itong sitwasyon kung kalagayan ko. Kung itong tinadhana ng Diyos sa akin, sagad-sagarin ko na, matira na matibay. Diba? Sabi ng iba, barkada niya din yung na demonyong politiko ng Makati na yun. Yung mataas na politiko ng Makati na gumipit sa akin . Kaya, sagarin ko na. Kung matalo ko dito, sige, may mangyari sa akin. Ma-depress man ako sa ibang bansa dahil sa pinaggagawa nyo. Iiwan ko sa tao, makakilala nila yung pangalan ko nung anak ko. Malaman niya na may kabuluhan lahat ng pinaggagawa ko simula nung nandiyan pa ako sa Pilipinas. Kaya yan lang, Mr. Sandro. Yan mga tigasin, maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli, nag-iisang tigasin ng Cavite, Winandrada.